Alright, pag-usapan ulit natin mga tol ang nangyayari sa West Philippine Sea. No, napahiya ang China sa ginawa sa Pilipinas mga tol. Vietnam tutulong ipagtanggol ang West Philippine Sea. Oy, no? Isa to sa mga iniilagan din ng China mga tol, Vietnam. Biruin mo napakarami ng Vietnam na na-reclaim na island no dito sa South China Sea mga tol. Hindi lang sa West Philippine Sea, sa buong South China Sea mga tol. Pero tingnan mo, ano nagagawa ng China, di ba? Sa Pilipinas lang sila mainit. Anyway, panoorin natin itong video to mula kay Kian Thoughts. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pwede niyong puntahan ang kanyang YouTube channel. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, usapan natin mga tol tungkol sa West Philippine Sea sa ating soberanya. Siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Breaking news mga kababayan, bansang Malaysia hindi nakaligtas sa pangbubuli at pang-aagaw ng teritoryo ng China. Mga barko ng China sa West Philippines. Hindi na bago sa atin yan. 17 na bansa nga daw yung yung kalaban ng China eh. Actually sa ibang report sa International News Agency, 18, no? 18 bansa mga tol ang kalaban ng China. Yun ang mga nasagasaan nila sa pang-aagaw nila ng teritoryo. Mas lalo pang ang nadaragdagan. Samantala, Vietnam at Pilipinas pagtitibayin na ang defense cooperation at magsasanib na ng puwersa para tumindig kontra sa mga mapanganib na aksyon na ginagawa ng China sa teritoryong nasasakupan ng ating mga bansa. Ang sabi ng mga pro-China dito sa Pilipinas mga tol, dapat daw hindi tayo sa China magalit. Dapat nga daw mas magalit tayo sa Vietnam. Kasi number 1 ng Vietnam sa dami ng mga na-reclaim na island mga tol. Diba? Tayo naman mga kapatid, para sa atin naman, 'di ba? Pwede naman nating daanin kasi yan sa mabuting usapan 'di ba? Kaya natin pag-usapan 'yan, kaya natin na i-share kung ano man yung meron tayo, 'di ba? Pwede naman 'yon mga tol. Ang problema mga kapatid, etong China, nakiki-share na nga lang sila. Sila pa yung na umaangkin, alam mo 'yon, yung nanghihingi lang sa'yo tapos gusto niya kunin ng buo. Gano'n ang ugali nila. Etong China mga tol, sila yung nanghaharas sa atin, sila yung gumagawa no ng mga provocative actions mga tol. So paano tayo magagalit sa Vietnam niyan? Lalo pa ngayon no. Etong papanoorin natin na makikipagtulungan ng Vietnam sa Pilipinas para sa West Philippine Sea. Samantalang etong bansang to mga tol, China, sila yung nagpapalaya sa atin. 'Di ba nga etong nakaraan lang paulit-ulit nilang binangga yung BRP Sierra Madre. So 'di ba? So etong mga pro-China gumagawa ng paraan dito sa Pilipinas mga tol para may divert yung inis natin sa China no? Hindi daw dapat tayo mainis sa China Mas marami nga daw nakuha ang Vietnam 'di ba? At heto pa, tagapagsalita ng China, bistado ang kasinungalingan. Sinupalpal ng katotohanan ni Ray Powell hinggil sa pa-victim na estratehiya ng China sa marahas na insidenteng naganap sa Skoda Shoal bago matapos ang buwan ng Agosto. Diba? Medium-range Typhoon missile system ng Amerika na kayang umabot sa lupain ng China ipinwesto na ng US Army sa isang base militar ng Pilipinas. Kaya naman ang China muli na namang umalma. Ako po si Roy Zen. Welcome sa naman Kian sila. Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Hindi pa man natatapos ang issue ng pagbangga ng China Coast Guard sa BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard. Heto at may panibagong gulo na naman na hatid ang China sa Southeast Asia. Ayon sa post ni Ray Powell, ang direktor ng Sea Light Project na siyang nagmo-monitor sa illegal na galaw ng China sa Indo-Pacific region, sinabi nito na umaga ng September 3, 2024 ay namataan ng 3 Chinese Coast Guard vessels sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng bansang Malaysia kung saan nagsasagawa ito ng illegal na pagpapatrolya. Dito ay tila ba ipinapatikim naman ng China sa Malaysia kung gaano ito kabuli gaya ng ginagawa nito sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Sa isang dokumento na ipinadala di umano ng China sa Malaysia, inaalmahan
ng PRC ang ginagawang oil and gas exploration ng Malaysian government sa sarili nitong EEZ at sinasabing labag daw sa batas sa ilalim ng UNCLOS ang ginagawa ng Federation of Malaysia dahil pag-aari daw ng China ang mga teritoryong nabanggit. Pero mo sila pa gumagamit ng UNCLOS di ba? UNCLOS nga ang nagsabi na bawat bansang to meron silang 200 nautical miles 'Di ba? Kahit sa China 200 lang sa kanila, sa Pilipinas 200 Kaso after nila pumirma mga tol, after pumirma nitong China, giniit pa rin nila yung imbento nilang guhit. Ngayon nga naging 10 dash line pa Dati 9 dash line lang yan Ang dalawang pahina ng liham na ipinadala sa Malaysian Embassy sa China ng kanilang Foreign Ministry, dito nga ay lantarang inaangkin ng Beijing ang mga lugar ng Nankang Ansha at Baikang Ansha dahil bahagi raw ito ng Nansha Kundao o mas kilala nga natin bilang Spratly Island. Teritoryo na pinaggagawan ng 6 na mga bansa kabilang ang Pilipinas, Taiwan, Brunei at Vietnam dahil nga sa overlapping claim sa exclusive economic zones. Ang mga lugar na inaangkin ng China na pasok sa EEZ ng Malaysia ay kasalukuyang lokasyon para sa oil and gas exploration kung saan ito ay pasok sa 100 nautical miles mula sa Sarawak, samantalang 1,200 nautical miles naman ang layo sa Hainan Island ng bansang China. Napakalayo, no? Ngayon ay talakayin natin kung gaano nga ba talaga katigas ang mukha nitong bansang China. Noong mga nakalipas na buwan ng Agosto, 5 beses na nagkaroon ng engkwentro sa pagitan ng China at Pilipinas sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa pinakahuli nga na engkwentro ay makikita ang lantarang pagbangga ng CCG vessel sa barko ng Kitang-kita talaga mga tol, hindi talaga nila maitatanggihan kahit na paulit-ulit silang magsinungaling, which is ano naman mga tol hindi na rin naman yan bago sa atin Dahil after nitong mga pangyayaring to, press conference sila tapos ang sasabihin nila, Pilipinas ang bumangga sa kanila. Kahit kitang-kita natin mga tol kung sino yung kumabig at sino yung talagang tumumbok sa atin. Entro ay makikita ang lantarang pagbangga ng CCG vessel sa barko ng Pilipinas. Matapos nga ang tagpong ito, agad na dinagdagan ng China ang kanilang mga barko sa bahagi ng WPS. Ito ay sa kabila ng pagkondena at paghikayat ng iba't ibang mga bansa sa PRC na i-de-escalate o pahupain ang sitwasyon partikular na sa Skoda Shoal. Sa isang press conference, sinabi ni Mao Ning, tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry, na illegal daw ang pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa Skoda na tinatawag nilang Shanbinjiao. Hindi raw katanggap-tanggap Hindi nila masasabing illegal mga tol kung wala namang nagsasabing batas, 'di ba? Kasi mga tol, self-serving yung ginagawa nila Halimbawa na lang ikaw, 'di ba? Pwede mo sabihin sa kapitbahay mo na illegal siyang nagtitinda sa harap ng bahay mo. Halimbawa, kapitbahay mo magkatapat lang kayo ng bahay kasi ganun naman ang normal na bahay dito sa Pilipinas, 'di ba? Sa isang eskinita magkatapat kayo ng bahay, tas yung kapitbahay mo nagbukas ng tindahan. Hindi mo pwedeng sabihing illegal yung tindahan mo, 'di ba? Nasa tapat ka ng bahay ko dapat hindi ka nagtatayo ng tindahan sa tapat ng bahay ko, illegal ka. Hindi mo pwede basta-bastang sabihin 'yun 'Di ba? Hangga't wala kang pinanghahawakan na kautusan ng korte na dapat hindi siya magtinda dun sa tapat mo. Wala mga tol, etong China matigas talaga ang mukha 'di ba? Sabi sila ng sabi na illegal daw. Saan illegal? Ayon nga sa international law o sa Pilipinas 'yan, ayon sa arbitral ruling sa Pilipinas 'yan, ayon sa UNCLOS sa Pilipinas 'yan. Biruin mo tatlong ano na 'yun 'di ba? Batas 'yun O paano nila sasabihing illegal? Illegal siya sa batas ng China kasi yung China ang gusto nila. Hindi nga lang South China Sea yan Ngayon lang kulang pa yung kapal ng mukha nila pero sa susunod buong mundo na aangkinin yan ang unprofessional na kilos ng Pilipinas at ang intentional na pagbangga ng ating barko sa CCG vessel. Pero mo, dun nga sa kabilang bahagi ng bansa natin sa may Benham Rice 'Di ba? Naglilibot-libot na rin dun yung mga ano nila, mga barko nila Pinangalanan na nga nila yun Pero nang tanungin kung paano daw binangga ng gilid at likod ng Magbanwa ang harapan ng CCG vessel, na tameme ito at hindi nga nakasagot. Sumagot na lamang ito ng isa pang kasinungalingan na pinoprotektahan lamang daw ng China
ang kanilang karapatan at maritime interest sa Escoda Shoal. O, 'di ba? Ang lagi kasi nilang sinasabi, binangga ng Pilipinas ang barko nila, 'di ba? Tayo daw, yung itong BRP Teresa Magbanwao, tinanong paano kayo binangga ng gilid ng barko ng BRP Teresa Magbanwa? Eh, kitang-kita sa video mga tol, nakatumbok sila eh. Hindi masagot eh. Kasi alam nilang kasinungalingan yung sinasabi nila eh. Tila hindi naman nagustuhan ni Ray Powell, isang retired US Air Force, ang mga kasinungalingan na ipinapakalat ng China sa buong mundo. Aniya, sa kanyang post sa social media na X o dating Twitter, tanging mga taong makakapal lamang ang muka ang may kakayahang mag-post ng isang video na nagpapakita ng kanilang mga barko na intentional na binangga ang barko ng ibang bansa at pagkatapos ay palalabasin na sila pa ang naging biktima. Tanging makakapal ang daw ang mukha. Hindi lang makakapal ang mukha, mga walang yan talaga. Samantala, nagkasundo naman ang mga bansang Vietnam at Pilipinas na mas palalimin pa ang defense and military cooperation. Isang hakbang kung saan ang layunin ay mapalakas ang ating mga kakayahan, Yan. lalo na't mas napapadalas nga ang ginagawang mga agresibong aksyon ng China sa bahagi ng South China Sea. Sa pagbisita ni Vietnamese Defense Minister Pan Van Giang sa Maynila, nakausap niya ang kanyang Philippine counterpart na si Secretary Gibo Chodoro. Dito nga ay layunin ng ating mga bansa na magkaroon ng kasunduan para sa defense cooperation deal. Alam niyo mga tol, nagsimula ang China 11 dash line. Ano yan? 10 dash line? Tama. 11 dash line. Nagsimula yan 11 dash line. Pero dahil sa Vietnam mga tol, dahil may nasagasaan silang lugar ng Vietnam, dahil doon, ginawa nilang 9 dash line. 1951. Kasi 1947 to nagsimula, 1951 o 1952. Mga ganon. Ay ginawa na nilang 9 dash line. Tapos ngayon, dahil nga todo pang-aangkin nila rito sa may Taiwan, ginawa naman nilang 10 dash line ngayon. So, nasa sa kanila mga tol kung anong gusto nilang, kahit nga gawin nilang 19 dash line yan eh, nasa sa kanila yan kung gusto nilang gawin eh. Kasi nga mga tol, wala naman silang kinikilalang batas eh. Ang batas na kinikilala lang nila, yung ginawa lang din nila mismo. Ganon katigas mukha ng mga Napirmahan yan. na nga ang letter of intent at plano ng dalawang bansa na ito na mapirmahan ang kasunduan bago matapos ang taong 2024. Napagkasunduan din ng Vietnam at Pilipinas na resolbahin ang issue ng territorial disputes sa mapayapang paraan at Yun naman talaga alinsunod dapat. sa international law. Yun naman talaga dapat. Matatandaan na noong buwan ng Agosto taong kasalukuyan ay nagsagawa ng kauna-unahang joint maritime exercises ang Philippine Coast Guard at ang Vietnamese Coast Guard sa Bataan Province. Dito nga ay tampok ang 90-meter long ship ng Vietnam na CSB 8002 at sumama naman ito sa isang joint patrol mission sa BRP Gabriela Silang para magsagawa ng mga simulation drills. Samantala, noong August 31, 2024, sinabi ni AFP Chief Romeo Browner Jr. na kinukonsidera ng Pilipinas na bumili ng mga medium-range Typhoon missile system mula sa Estados Unidos. Ang missile launching system na ito ay may kakayahang mag-deploy ng mga Tomahawk at SM-6 missile at huling namataan sa Ilocos Norte ang ganitong uri ng military assets. Ang missile system na ito ay maaaring magamit sa land, air and sea scenarios at mas magpapalakas pa nga ito sa defensive arsenal ng ating bansa. Ayon sa US military, nakaposisyon na ang mga ginagamit nilang Typhoon missile system sa bahagi ng Northern Luzon para sa mga joint military exercise na sa Lacnib 2024. Ayon pa sa mga opisyal ng US military, mula sa posisyon na ito sa Luzon, kayang-kayang maabot ng mga missile ang Chinese coast at ilang mga base ng People's Liberation Army sa bahagi ng South China Sea. Kaya naman pala takot na takot sila, 'di ba? Kaya naman pala todo yung panguuto nila at todo kung ano-anong paraan ang ginagawa nila para alisin daw 'yan ng Amerika, 'di ba? Para alisin ng Pilipinas. Sa patuloy na pagtaas ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, tuloy-tuloy ang ginagawa ng liderato ng ating bansa na makipag-alyansa sa mga bansang pareho ang ating pananaw, partikular na nga sa pagpapanatili ng kapayapaan sa bahagi ng Indo-Pacific region.
Maraming mga bansa na ang nagpahayag ng suporta sa ating bansa at nakikisa sa ating layunin na may pagtanggol ang ating mga teritoryo laban sa mas malaki at mas makapangyarihang bansa na pilit inaangkin ang malaking bahagi ng South China Sea, kabilang na nga rito ang West Philippine Sea. Sa ngayon, Dupang kasi tong mga 'to, eh. No, dupang masyado, eh. Anong tawag dun sa iba, swapang, 'di ba? Madamot, ganid, sakim. nananatiling mahinahon ang pamamaraan ng Pilipinas upang resolbahin ang kinakaharap na problema. Pero hanggang kailan kaya natin nahahayaang apak-apakan tayo ng China sa sarili nating teritoryo? Kailangan talaga natin muna magpalakas. Hanggang kailan kaya tayo papayag na dudura-duraan tayo sa sarili nating bahay? Tama. Hindi ba sapat na ang ating mga nasaksihan para kahit paano ay pumalag naman kahit kaunti ang ating magigiting na mga sundalo sa ginagawa ng China? Yun nga, eh, 'no? Kahit gray zone tactics, eh. Hindi natin magawa kahit gray zone tactics lang, eh. Hindi naman siguro aabot ka agad sa isang digmaan kung kahit papaano'y magpapakita rin ng pangil ang ating gobyerno dahil gaya ng katuwiran ng China, pinoprotektahan lamang natin ang ating teritoryo. Mismo. Dali mo, Kian. Kian Thoughts, dali mo. 'Di ba? Ano sa tingin nyo mga kababayan? 'Di ba tulad nga nung lagi natin sinasabi mga tol, bakit yung ibang bansa nakakapalag naman? 'Di ba? Hindi naman nagdedeklara agad ng giyera, eh. Bakit yung Japan, 'di ba? Bakit yung Taiwan? Yung Taiwan pumapalag yan kahit maliit mga tol, 'di naman nagdedeklara ng giyera agad-agad ang China, 'di ba? Sa ibang bansa gano'n din, eh, Malaysia, Vietnam, 'di ba? Hindi naman nagdedeklara agad ng giyera yan. Ewan ko ba rito sa atin masyado tayong nag-o-overthink, yun ang problema, eh. 'Di ba? Hindi naman tayo makikipaggiyera agad, 'di ba? Kahit papaano palagan lang natin. Kung ginagamit nila yung salitang pinoprotektahan lang namin ang aming soberanya, kung ginagamit nila yung salitang professional ang ginawa ng aming mga Coast Guard, edi gamitin din natin sa kanila 'yon, 'di ba? Anyway, ikaw anong masasabi mo rito bilang isang Pilipino? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.